to be too late. Chapter 30, verse 6. Lubhang naguluhan si David sapagkat pinag-usapan ng mga tao na batuhin siya. Ang buong bayan ay masama ang kalooban dahil sa kanya-kanyang mga anak na lalaki at babae na binihag ng mga Amalekites. Ngunit, pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Sana ginawa niya noon pa. Pero tao lang siya, katulad ng bawat isa sa atin na nagkakamali. Pero salamat sa puntong ito ay ginawa niya ang dapat. Pinalakas David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Sinabi ni David kay Abiatar na pari na anak ni Ahimelech, dalhin mo rito sa akin ang ephod. Kaya't dinala roon ni Abiatar ang ephod kay David at sumangguni si David sa Panginoon. Ginawa niya dati, ginawa niya ngayon. Bakit? Bago niya gawin ang maling desisyon ay hindi niya ginawa ang pagsangguni. At sumangguni si David sa Panginoon. Ahabulin ko ba ang pangkat na ito ni Amalekites? Aabutan ko kaya sila? At sinagot siya ng Panginoon, habulin mo, sapagkat tiyak na aabutan mo at tiyak na mailigtas mo. Verse 18. Binawi ni David ang lahat ng nakuha ng mga Amalekita at iniligtas ni David ang kanyang dalawang asawa. Walang nawawala kahit hamak o dakila man, kahit mga anak na lalaki o babae man, kahit samsaman, kahit anumang bagay na nakuha nila sa kanila, ibinalik na lahat ni David. Verse 20. Kinuha rin ni David ang lahat ng kawan at bakahan. David made the right choice. He seized the opportunity that God gave him. There is always an opportunity, a chance, na tayo makabalik sa kalooban ng ating Panginoon. At nang ito'y dumating kay David, ay hindi niya pinalagpas. He repented before God. He called on God in prayer to seek His will and help. At siya'y binigyang gabay ng Lord, binigyang direksyon ng ating Panginoon. At agad itong sinunod ni David at nabawi niyang lahat ang mga ninakaw o kinuha ng mga Amalekites. If we have wandered far from God, let us return to Him now. Now, and receive His forgiveness and restoration. Sapagat ang grasya at habag ng Lord noon ay grasya at habag na available pa rin ngayon. Huwag na huwag mo lamang hahayaan na ang lahat ay maging huli na. Because God is love and gracious, and His love and grace are still available today. Even in our ups and downs, we can still return to His will, the right thinking, the right declaration, the right actions, and right relationships that please Him. Meron at merong pagkakataon ang bawat isa. Tayo may napawalay sa kalooban ng Lord, ay nasa atin ang kapasyahan. Ang pagkakataon ba na galing kay Lord ay ating susunggaban, sasamantalahin at gagamitin ng tao. Harap natin ang May 1989 ay nagpasimula po ang ating buhay bilang seaman hanggang February 1998. Ito'y naulit ko na napatotoo. Ang buhay ko ngayon, from May 1989, February 1998, ay sang-ayon lamang sa permissive will ni Lord. Hindi ito ang perfect will. Pagkat bago ko man ako mag-apply sa shipping company, alam ko na ang calling ng Lord sa akin. Pero sabi ko sa aking sarili, saka na yun. Nagtapos ako, nag-aaral ako,
Tatrabaho ko, ipon ako ng pera, and then may panahon para sa ministry. Ang inintindi ko at inuna ko ay ang aking desisyon. So anong clear sa mga taon na yun? Not the perfect will, but the permissive will. Gusto ko hinayaan ng Lord ang aking kagustuhan. At anong nangyari? Hinani ko ang bunga o mga bunga ng aking desisyon. Sa mga taon na yun, ang aking paghahanap buhay, kumikita ako at pinagbubuti ko naman ang aking trabaho. Pero alam mo yun, kapatid, alam ko sa aking sarili, wala ang tunay na kagalakan, wala ang tunay na kapayapaan. Merong kulang pagkat ako'y nasa labas ng kalooban ng ating Panginoon. Hanggang isang gabi, ako po'y nagbabasa ng Biblia at ako'y nagtatanong kay Lord, anong gagawin ko, Lord? Dapat na ba akong mag-resign? Ito na ba ang aking huling kontrata? 1997, 1998. At ako'y ginako ng Panginoon doon sa istorya ng si Lord ay lumalakad o lumakad sa ibabaw ng tubig. At nakita siya ng mga disipulong takot na takot dahil sa malakas na bagyo na luna ng bangka. Ang sabi ni Peter, Lord, kung talagang ikaw yan, ay nagpakilala si Lord, it is I, do not be afraid. Utusan mo akong makalakad sa ibabaw ng tubig palapit sa iyo. At ang sabi ng Matthew 14:29, come. At yun po ang naging rema sa akin. Kailangan kasi ni Pedro ang kanyang mga paa sa loob ng bangka para yung tinig ng Lord sa kanyang come ay kanyang magawa. So, impression ng Lord sa akin, ang rema sa akin, Lord, kailangan ko nang alisin ang buhay ko sa trabaho na ito. Na hindi naman masama, pero hindi ito ang perfect will mo sa aking buhay. At aking i-pursue ang talagang kalooban mo at panawagan mo sa aking buhay. So ako'y nag-resign at sa tamang panahon, nag-aral ako 3 taon sa Bible School, nakagraduate, naging pastor, naging manggagawa, at ito sa inyong harapan ay mangangaral ng salita ng Panginoon dahil sinamantala ko ang pagkakataong binigay ni Lord na ako'y makabalik sa kanyang panawagan, sa kanyang kalooban para sa ating buhay. Today is not too late for us to return to the will of God in our lives. However, tomorrow may be too late because we do not control our future or our lives. Hindi tayo may hawak ng bukas at ng buhay. Kaya yung sinasabi mong saka na lang, bukas na lang, ay baka hindi na dumating. Subalit ang ngayon at ang kasalukuyan ay nasa iyo pa, hawak mo pa, gamitin mo para sa kalooban ng ating Panginoon. Palakpakan mo natin. Tayo lahat ay pumigil po at pumigil.